sing. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, and I will always sing of when your love came down. I can sing of your love forever, and I can sing of your love forever, and I can sing of your love forever, and I can sing of your love forever. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing it when your love came down. I could sing of your love forever, I could sing of your love forever, oh, I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever. So I feel I can sing. It's foolishness, I know, but when the world has seen the light, they will dance with joy. Magandang araw po sa bawat isa. Bago po tayo sumamba, basahin po natin ang awit 117. Awit 117. Pagpuri kay Yahweh. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukos sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ito, sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin na kami ay makapagpuri at makapagsamba sa inyo. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito, at ipinapanalangin po namin ang bawat isa na makakasama po namin sa araw na ito. Salamat po Panginoon, at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng aming mga gawain. Nawa lahat ng ito ay makipagbigay ng pagsamba at papuri sa pangalan mo. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto. Maraming salamat po, at sa inyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
magpakailanman luwalhatian ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay aalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tanging ko Sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tanging ko Sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Mateo chapter 13 verse 44 to 46. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim. At sa kanyang kagalakay, yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili yaon.
Patuloy nga po nating purihin ang Diyos ngayong umagang ito. At sa ating mga tahanan, patuloy po nating ibigay ang nararapat sa Diyos. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y laging mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kawalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, ikaw, Diyos. Samahan niyo ako sa panalangin. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pangangalaga mo sa aming kaligtasan mula sa mapanganib na COVID-19. Patuloy mo kaming iniligtas mula sa mga pagkahawa sa mapanganib na pandemya ito. Salamat din sa provision simula pa ng lockdown. Ikaw ang tapat na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa kabila na marami sa amin ang nawalan ng trabaho,
Salamat sa mga pinagaling mo at sa pag-iingat mo sa mga lahat ng nakikipagbaka sa panganib niya. Pinupuri ka namin, O Diyos, ikaw na tagapag-ingat, provider, protector namin ng aming buhay at kaluluwa. Dakila ka at mapagpatawad. Mahabagin ka sa kabila ng aming mga paglabag at kasalanan na pinapatawad mo, O Diyos. Sinasamba ka namin, O Diyos, na manilikha ng lahat ng aming mga nakikita. Makapangyarihan at matayog, ngunit naninirahan sa abang puso ng iyong mga tinawag. Dakila ang iyong mga gawa mula pa na iyong likain ang langit at ang lupa. O Diyos, tanggapin mo po ang aming pagsamba at pagdakila ng iyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, itong aming dalangin. Amen. Blessed Sunday po sa bawat sa atin at tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral tungkol sa talinghaga ng Panginoong Yesus patungkol sa kaharian ng langit. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay yung pong intro na narinig natin kanina na matatagpuan po yun sa Mateo 13 verses 44 to 46. At dito po ay makikita natin yung the greatest treasure o yung pinakamahalagang kayamanan. Isa po sa pinapahalagahan ng tao ay yung mga nakabaong kayamanan o hidden treasures. Kaya po maraming mga treasure hunters. At yung iba po naman ay pinalad na makahukay ng mga kayamanan. Yung iba po naman ay nagbuwis ng buhay. Meron silang mga nakita at sila po ay napatay. Yung iba po naman walang natagpuan. Meron pong marami na ang nagastos, ngunit hindi pa rin nila natagpuan ang pinakamahalagang kayamanan o kayamanan na kanilang hinahanap. Ngunit dito po sa ating pinag-aaralan ay mababasa po natin na pwede nating matagpuan yung pinakamahalagang kayamanan na hindi na mawawala sa ating buhay. At ayon po sa kasaysayan, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, kaya ito ay kanyang tinabunan at tuwang-tuwa siyang umalis at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yaon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas at nakita niya yaon. So ganito po kuminsan sa buhay natin. Kuminsan ay hindi natin inaasahan kagaya po ng magsasaka na siguro po nagtatrabaho siya sa bukid pagkatapos ay nakahukay siya ng kayamanan. It is unexpected. It came to him or her by surprise. So ganun din po sa buhay natin kuminsan. Hindi naman tayo naghahanap, ngunit minsan sa araw bigla na lang dumating yung pinakamahalagang kayamanan sa buhay natin na nanggagaling sa kaharian ng Diyos mula sa ating Panginoong Yesus. Kuminsan po naman, gaya ng nababasa natin dito, yung negosyante na naghahanap ng pinakamamahaling perlas. Meron pong minsan kahit mayaman na siya, isa na siyang negosyante, ngunit patuloy pa rin siyang naghahanap ng tunay na kayamanan dito sa lupa. At marami po ngayon, ganun pa rin, hindi sila mapalagay at parang kulang pa rin ang kanilang kayamanan kahit napakarami na. Kasi po ang tao hindi siya mapupunuan ng anumang yaman dito sa lupa hanggat hindi niya natatagpuan ang tunay na kayamanan sa kaharian ng Diyos. Kaya po dito po makita natin na iniwan nga nila yung kanilang yung natagpuan nilang kayamanan at pinagbili ang lahat nilang kayamanan upang mabili ang mga natagpuan nilang kayamanan na ito. At sa ating pong binasa, una, pinapakita po ang kahalagahan ng kayamanan sa kaharian ng Diyos. Ito rin po ang tinuturo ng Panginoong Yesus. Bagamat, mahalaga din ang mga kayamanan dito sa lupa, ngunit mas mahalaga ang kayamanan sa langit. Magpasalamat nga po tayo sa Diyos kasi maraming yaman dito sa mundo na ibinigay niya sa atin. Ang iba nga po ay libre. Halimbawa po ang hangin nating hinihinga. Ito isang yaman din na pinagkaloob ng Diyos. Kasi po kung walang hangin, lahat po tayo ay mamamatay. So, kuminsan nga po, yung iba ay nahirapang huminga ay bumibili ng oxygen. At alam natin na napakamahal po nito.
Kaya salamat po na ang hangin na ating hinihinga ay libre at hindi po siya binabayaran. Kaya po ito isang mahalagang kayamanan na rin dito sa mundo. Ang tubig na ating iniinom, bagamat may konting bayad dito sa Kamaynilaan, pero sa probinsya ko minsan libre pa rin ang tubig. At konti lang naman ang ating binabayad kahit na ito ay napakahalaga sa buhay ng tao. Ganoon din po yung mga kinakain natin sa araw-araw, ang mga yamang dagat na sinasabi natin at yaman sa kabukiran. At ang iba nga po sa atin ay nagtatanim upang meron tayong makain. Salamat po sa mga trabaho na ibigay sa atin ng Diyos. At dahil po dito tayo nakakabili ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. At ito'y sapat na para tayo mabuhay. Meron tayong bahay, meron tayong mga damit na galing din sa Diyos at lahat ng ating mga kailangan sa pang-araw-araw. At yung iba po naman ay pinalad, nagkaroon sila ng mas maraming kayamanan dito sa lupa. At ito po ay pagpapala din ng Diyos. Ang sabi nga po ay, huwag nating isipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang makaipon kayo nito. Ito po ay matatagpuan natin sa Deuteronomio, Kabanatang 8, 17 hanggang 18. Kaya po rin po ang Diyos at tagubilin din po sa mga may kayamanan. Ang sabi po ay, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-iimpok sila na para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Yan po ay sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Kaya salamat po sa Diyos sa lahat ng yaman na pinagkaloob niya sa atin upang tayo may mabuhay. Ngunit pangalawa po, mayroong ngang kayamanan na mas mahalaga pa. At ito nga ang hinahalin tulad dito sa atin pong pinagbubulayan. Ang kayamanan po sa langit ay mas mahalaga kaysa kayamanan dito sa mundo, sapagkat po ang kayamanan sa kaharian ng Diyos kailanman ay hindi na masisira. Ito ay kayamanan na hindi na mawawala sa atin kung mapasa atin. Sabi nga po ng Panginoong Yesus sa Mateo, Kabanatang 6, mula po sa 11 hanggang 21, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Kaya po, ang lahat ng kayamanan sa lupa ay mawawala. Ito ay inaamag, ito po ay kinakalawang, sinisira ng kalawang, at kuminsan kahit yung iba na tinatago nila ito ay nananakaw. At kung hindi man mawala dito sa mundo, naiiwan din po natin dito sa lupa. Kaya kuminsan nga po sa mga namamatay, nagbibigay po sila ng pakimkim para daw, ewan ko, pero hindi rin man madadala sa kaharian ng Diyos, anumang bagay na meron tayo sa lupa. Lahat po ay may iwan. Gaya po sinabi sa banal na kasulatan, tayo lumabas sa mundong ito na wala, ngunit babalik din tayo na wala din. Sapagkat walang bagay na nandito sa lupa na pwede nating dalhin sa kabilang buhay. At wala rin tayong kontrol sa kayamanan dito sa lupa. Hindi kagaya po, ang lahat po ay talagang mawawala. Ang mga bagay na nakikita ay sinasabi pong mawawala. Ang hindi lamang mawawala yung mga bagay na tinatanaw natin sa pananampalataya. Kaya dahil po dito, masasabi natin napakahalaga ng kayamanan sa kaharian ng Diyos. Kaya sa pangatlo po at panghuli, sinasabi na tayo po ay dapat pumili doon sa kayamanan na hindi mawawala, yung pinakamahalagang kayamanan. Kaya dito po sa kwento ng ating Panginoong Yesus ay nung makita po nung magsasaka yung kayamanan na hindi niya inaasahan ay tuwang-tuwa po siya. At ganoon din po yung negosyante. Sila po ay tuwang-tuwa at talagang willing silang ipagbili ang lahat ng kanilang yaman dito sa lupa para lamang po sila magkaroon ng kayamanan sa langit.
Ulitin po natin, hindi naman masama ang kayamanan dito sa lupa. Huwag lang yun ang una sa buhay po natin. Ngunit talagang mas mahalaga yung kayamanin sa langit. At kahit na ipagbili po natin o iwan natin ang lahat ng kayamanan dito sa lupa bilang kapalit ng kayamanan sa langit, ay hindi pa rin tayo lugi sa atin pong napasa atin o natagpuan. Yan po ang ating mababasa dito at mapag-aaralan sa ating sinasabi. Halimbawa po, ano po yung mga kayamanan natin dito sa lupa na kung ipalit man natin ang kayamanan sa langit ay mas mapalad pa rin tayo. Halimbawa po yung buhay natin, sabi, health is wealth. Mahalaga yung kalusugan, yung ating buhay. Pero talagang alam po natin na wala tayong control. Tayo po ay nagkakaedad, nagkakasakit kuminsan, at talagang meron pong hangganan ang buhay dito sa lupa. Ngunit, kung natagpuan natin yung tunay na kayamanan sa Panginoong Hesus, yung buhay na walang hanggan, ito po ang mas mahalaga. Hindi po ba? Kasi walang katapusan at ito ay isang buhay na hindi na mawala sa atin kahit kailan paman. Kaya pahalagaan po natin, hindi lang yung buhay natin, kundi yung buhay na walang hanggan na makakamtan lang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Halimbawa po, yung ating oras, sabi po ay time is gold. Kasi po yung oras na nawala, hindi mo na pwedeng ibalik. Sabi nga po, napakabilis ng panahon. Ngayon po ay October na. Di po ba? Matatapos naman po ang taon. Ngunit po, sa kaharian ng Diyos, wala na pong 24/7 doon na oras at araw. Kasi po doon ay walang hanggan. Wala nang araw, ay wala na pong paggabi doon. At ang liwanag natin ay manggagaling sa liwanag na nagmumula sa Diyos. Kaya walang hanggan po yung ating panahon doon. Hindi natin kailangan ng kalendaryo, di po ba, sa kabilang buhay. Because ang buhay po doon ay walang hanggan. Kaya mas mahalaga po yung time sa kaharian ng Diyos kaysa po dito sa lupa. O anumang kayamanan sa lupa. Minsan nga po, inalok ni Satanas ang Panginoong Hesus. Ewan ko po kung talagang kaya niya ito ibigay. Sabi niya, ibibigay niya ang lahat ng kayamanan dito sa lupa kung sasambahin siya. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesus, lumayo ka, Satanas, sapagkat Diyos lang ang dapat mong sasambahin at paglilingkuran. Kaya pinapahalagahan po ng Panginoong Hesus ang kayamanan sa langit, ang pagsamba at tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya salamat po ng Diyos nagkaloob sa atin ng yaman dito sa lupa. Ngunit huwag yun po ang maging una sa buhay natin. At huwag po naman tayong subukan kagaya ng isang mayaman sa banal na kasulatan na lumapit sa Panginoong Hesus. At ang sabi niya, ano ang dapat kong gawin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ipagbili mo ang lahat mong iyong mga ari-arian, ang iyong kayamanan at pamigay mo sa dukha. At alam po natin na yung mayaman na yun ay nalungkot kasi po napakarami ng kanyang kayamanan. Hindi niya kaya ipagpalit doon sa kabilang buhay. Hindi po naman lahat ng tao ay merong ganitong pagsubok mula sa Diyos. Kailangan po sinubukan yung mayaman na yun kasi nga nasa puso niya ay kayamanan. Una sa buhay po niya ang kayamanan. Kaya ang mas mahalaga po ay unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Siyang una sa buhay natin. At yung kayamanan nga po natin, o namang meron tayo, ay gamitin natin din para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang isa lang nga pong sabi ng Panginoon, subukan natin siya na ipagkaloob natin yung nararapat para sa Kanya. Ibigay ang para sa Diyos. At kung hindi bubuksan pa niya ang pintuan ng kalangitan para po sa atin. Kaya maging po sa ating paghahandog ng ating mga kaloob ay isang pagsubok na rin kung talagang ano ang inuuna natin sa ating buhay. Kaya salamat pong muli sa mga nagkakaloob sa kabila po ng pandemic, sa kabila po ng paghihirap natin sa ngayon. Ngunit ay matapat pa rin po sila sa pagkakaloob. At nung nakaraan nga pong linggo, nagpapasalamat tayo. Meron pa lang iba, iniipon yung kanilang mga kaloob, mga offerings, tapos ay binigay niya noong nakaraang
linggo ang kanyang offering. Purihin po ang Diyos sa mga taong handang patuloy na magkaloob para mapatunayan na mas mahalaga sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit, ang sabi nga po. Kung isipin natin na totoo ba talaga ang mga kayamanan sa langit? Totoo po, sapagkat na nagsabi mismo ay ang Panginoong Hesus. At ito po ay napatunayan. Minsan nga po si Apostol Juan ay nagkaroon ng pagkakataon makita ang ilang yaman sa langit at sinulat po niya yon para masabi nating totoo talaga. Nais ko pong basahin ito sa ating malapit na pagtatapos. Ang sabi po ni Apostol Jan, isa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, kumikislap na parang batong hiyas gaya ng jasper, ng diamanting sinlinaw ng kristal. Batong jasper ang pader at ang lungsod ay lantay ng gintong kumikinang na parang kristal. Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Iba't ibang klaseng bato po ang sinasabi po dito. Mayroong Calcedonia, Esmeralda, Onice, Cornalina, Crisolito, at Topaz, at iba-iba pa po. At ang daan, sabi po, ay yari sa ginto. Di po ba? Alam natin yan. At ang pinto ay yari sa isang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Kaya po, mapapahanga po tayo sa kayamanan sa kalangitan. Maging po yung bahay natin ngayon o yung pinakamagandang bahay sa lupa, wala pong sinabi sapagkat pinaghahanda ang bawat isa sa atin ng matitirhan doon na kailanman ay hindi na masisira. Higit sa lahat po, sinasabi na ang tunay na kayamanan natin ay ang Panginoong Hesus. Nung natagpuan natin siya, sabi po, natagpuan na natin ang lahat ng yaman na ating hinahanap. Sapagkat ang Panginoong Hesus nga, bagamat siya ay mayaman, ay naging mahirap, upang tayong mga mahihirap ay maging mayaman sa kanyang kaharian. Siya ating tunay na yaman. Sinasabi that He is the pearl of great price na ating natagpuan. So salamat po kahit na hindi tayo mga treasure hunters, pero natagpuan natin ang tunay na yaman sa mundo. Kaya po, i-claim natin to sa ating buhay. I-claim natin ang mga promises na ito ng Panginoon. At patuloy nating ilagay sa ating puso ang tunay na yaman na natagpuan natin sa kaharian ng Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. How great the chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness, Lord, through the shadows of my soul, the work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory
makes me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. We sing hallelujah to the Lord. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, oh Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus knows the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, oh Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who praise the one. Death has lost its grips on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Yes, so God, hallelujah. Patuloy nating ipamuhay ang mga sumusunod sa sama-sama nating paglago sa relasyon sa Diyos at kapwa. Worship o pagsamba. Pagbibigay galang sa kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Devotion o pagbubulay ng salita ng Diyos araw-araw, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. Discipleship o pagsunod sa Panginoong Hesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mission o paghayo. Upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan.
Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Prayer o pananalangin na siyang pakikipag-usap sa Diyos. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Offering o paghahandog. Ang patuloy natin na makapaghandog tayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Magkaroon po tayo ng huling panalangin at tangkapin po natin ang pagpapala mula sa Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po na kayo, bagamat mayaman, ay naging mahirap upang kami na mahirap ay maging mayaman sa inyong kaharian. Salamat po na ito ang aming tunay na pag-asa sa inyo, hindi lamang po sa mundong ito, kundi sa kabilang buhay. Salamat po Panginoon, ito ang magbibigay sa amin ng kalakasan din na magpatuloy, hindi kami manghina sa aming pananampalataya. Patuloy po naming dinadalangin na marami pang mga tao ang makatagpo ng tunay na kayamanan na nagmumula sa inyo. At kung meron po ngayon na nakinig at sumasama sa aming panalangin, loobin niyo Panginoon na matagpuan nila ang tunay na yaman sa inyong kaharian, gaya ng buhay na walang hanggan at ang pag-asa na walang maring ipantay dito sa lupa. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, at ang patuloy po na kapayapaan ng nanggagaling sa inyo ay pagkaloob niyo po sa lahat. Ang patuloy na pag-asa ay lagay niyo po sa aming mga buhay, O Diyos, at kayo ang patuloy naming kikilalaning Panginoon ng aming mga buhay. Pagpalain tayo ng Diyos, siya ay darating sa panahong itinakda at magpapala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nanatili sa liwanag na di matititigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at ang kapangyarihan ngayon at magpawalang hanggan. Purihin kayo, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Samahan niyo po kaming umawit sa ating Diyos na buhay. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y lagi laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa.
kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasto, hindi magkukulang, sapat na at higit pa, sapat na. May sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, sapat na Sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ang aking pasto, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa.